Isa ka rin ba na may gusto ng binubudan? Binubudan ang tawag naming mga Ilocano. Binuburan naman sa Pangasinan. Sa Mountain Province, ang tawag nila dito ay tapoy. Ang English naman nito ay fermented rice. Kung isa ka sa kumakain nito, tara ituturo ko sa'yo kung paano ito gawin. Napakadali lang ito, kabamba. Kaya manood, matuto at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ang una nating gagawin ay magluluto tayo dito ng bigas. 3 gatang na bigas ang ating iluluto dito. Tulad ng pagluluto natin ng kanin, ganun din ang pagluluto natin dito. Jasmine rice yung ginamit ko dito. Yung ibang nagluluto nito ay gumagamit sila ng malagkit. Pero ang sabi naman ng aking nanay, kahit regular na bigas, pwedeng-pwede. Tama po, ang nanay ko po ang nagturo sa akin kung paano ito gawin. Dahil nung kalakasan nila, ito yung palagi nilang ginagawa. Pagkatapos naman natin lutuin yung kanin, palamigin lang natin ito ng bahagya. Sa 3 gatang na bigas, 1 bubod ang kakailanganin natin dito. Kailangan lang natin itong pinuin gamit ang kudkuran. Pwede naman gamitan nyo na lang ng food processor para madali lang. Medyo may mga magaspang pa kaya ginamitan ko na ito ng kutsara. After nito ay akin nang transfer yung ating nilutong kanin kanina. Siguraduhin nyo na may kunting init pa yung inyong kanin. After ko naman lahat matransfer yung kanin, ay isunod naman nating ilagay yung ating pininong bubod kanina. Paunti-unti lang yung ating paglagay dito. Lagyan natin lahat dito sa ibabaw, tsaka natin ito haluin. Haluin lamang ng mabuti para ma-will combine yung ating nilagay na bubod dito sa kanin. Ulitin lang ang proseso nito hanggang mailagay natin lahat yung ating pininong bubod. Maliban sa mga alam ko na tawag dito sa binubudan, paki-comment naman kabamba kung anong tawag nyo dito sa inyong lugar. May nakikita pa ba kayo nagbebenta ng binubudan sa inyong lugar? Dito sa amin ay may nagbebenta pa naman. Pero hindi araw-araw may benta na ganito. Nung kabataan ko, ayaw kong kumain ng ganito. Dahil kasi sa amoy at saka sa itsura niya, kaya ayaw ko noon. Nung nagkaasawa na at nagkaedad na, ay tsaka ko na lang ito natikman. Sabi kasi ng mga matatanda, ay maganda ito sa ating katawan. Lalo na pag may nararamdaman kang masakit sa iyong sikmura. Kung namin nga Ilocano, agas kano ato iti adda sarao na ti tiyan. Kaya mas maganda daw ito kainin sa umaga bago mag-almusal. After ko naman mahalo yung kanin at saka yung bubod, ay itatransfer ko ulit dito sa malinis na lagayan. Kahit anong klaseng baonan pwedeng-pwede. Yung iba nga gumagamit sila dito ng kasirola. Ang matandaan ko nga nung bata ako, gumagamit pa sila dito ng labba. Sinasapinan na lang nila ng plastic at dahon ng saging. Pasensya na kabamba, hindi ko na alam yung Tagalog ng labba. Siguro yung mga kapwa ko Ilocano na lang yung makakaintindi. After natin matransfer, ay atin naman itong takpan. Tsaka natin ito babalutin ng tela. Kahit anong klase ng tela, pwede dito. Ako yung ginamit ko dito ay yung hindi na namin ginagamit na towel. Sabi ng nanay ko, kailangan nating balutin ito ng tela para kulob daw yung init at para daw madali lang itong ma-ferment. At after ko naman ito maibalot, ay ilalagay ko naman na ito sa cabinet. Mas maganda daw kasi na ilagay ito sa kulob na area. Kaya dito ko na nilagay sa aking cabinet. Ang pag-ferment dito ay pwede na ito after 1 day. Dahil dito naman sa Pilipinas ay napakainit. Kaya 1 to 2 days ay pwedeng-pwede na ito. After 40 hours ay akin na itong chinek. Habang tinatanggal ko na yung tela na aking pinangbalot dito, ay talagang amoy na amoy mo na yung amoy ng binubudan. Kaya kung isa ka sa nakamiss nito, ay suggest na gumawa ka na rin. Dahil napakadali lang naman ito gawin at hindi masyadong matrabaho. Sa mga kapwa naming Pinoy na sa ibang bansa, try nyo na rin gumawa nito, napakadali lang naman. Dito sa baso na may tubig ay naglagay lang ako ng sabaw ng ating binubudan para naman magkalasa yung ating isasabaw mamaya. After naman dito ay naglagay na ako dito ng puting asukal. Ako dito ay naglagay lang ako dito ng 3 kutsara. Pwede nyo naman itong dagdagan o kaya bawasan. Depende na lang sa gusto nyo kung gaano ito katamis. Para sa akin, mas masarap ito pag malamig. Kaya nilalagay ko muna ito sa ref. At pwede nyo rin itong gawing ice candy kabamba. Dahil masarap din itong gawin talagang ice candy. Na-try ko na ito kanina. Kabamba, kung nanonood ka pa hanggang dito, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-follow, unlike naman po ang Bamba's Kitchen. Paki-share na rin itong video na to para maraming makapanood. Thank you for watching kabamba! See you sa aking next cooking vlog!